Alamin natin ang sitwasyon ngayon sa Quiapo kung saan marami rin sa mga deboto ang naghihintay sa pagdating ng andas. Nariyan ang kasama natin si Alan Francisco live. Alan? Joshua, sa pinakahuling datos mula sa Quiapo Church ay pumapalo na sa higit 600,000 yung mga deboto ang nakapaligid dito sa simbahan ng Quiapo at dadami pa yan habang umaandarang oras. Ang andar, Joshua, ng andas ay mabagal ang naging pag-asa larawan ng Manila Police District ayon kay Manila Police District Director Arnold Thomas Ibay. Buhat nang magsimula ang traslasyon pasado alas 4 ng madaling araw kanina. Kita sa mga video ang pagsampa ng ilang deboto sa andas kahit mahigpit itong ipinagbabawal. May mga sumasalubong din sa andas. Ayon kay Ibay, ito ang dahilan kaya bumagal ang andar ng andas at nakita nila ito sa bandang Quirino Grandstand kanina. May mga naitala ring mga nasakta ng mga deboto, mga minor injuries ito na madalas lang nangyayari dahil sa dami ng tao. Sa usapin naman ng mga nakainom o lasing, bawal yan, bawal dumalo sa traslasyon ng lasing. Pero sabi ng MPD, pangkaraniwan na nilang naitatala kahit bawal. Joshua, sa mga sandaling ito ay subukan kong kausapin itong si Sir, isa sa mga ihos na sumama sa pagsisimula ng traslasyon kanina. Sir, magandang gabi, live tayo sa Balitang Pambansa. Mabilis ang interview lang. Anong pangalan niyo, Sir? Benjamin Madera po. Benji na lang. Okay. Sir Benji, I understand, lapit ka lang sir ng konti. I understand, sir, paano yan? Anong istasyon ka ng traslasyon tumigil at ngayon nga ay andito ka sa Quiapo Church? Bali bilang MBBN, nakatorno po ako sa Arlegui pagpasok po hanggang sa PLDT sa may Pikasal. So, yun po yung tinahak ng rota ng MBBN patungkol sa traslasyon na ito. Okay. Sir, paano mo ikukumpara bilang isang, I understand, matagal ka ng ihos, yung experience mo ngayong taon kumpara nung last year o yung mga nakalipas pang mga taon? Bilang ihos po, 20 taon na rin akong deboto. Pero bilang ihos, 3 taon pa lang po. Pero sabi nga nila, bata pa. Pero sa aking experience po, last year, mas mabilis pa siya. Compared po sa nangyayari po ngayon dahil nung bumitaw na po ako ngayon doon sa prosesyon, kasalukuyan po papunta na po ng San Sebastian para po sa Dungaw na tinatawag po natin. So, mas matagal po kumpara po nung nakaraang traslasyon. Sir, para sa kabatiran ng lahat ng mga nanonood sa atin ngayon, ano ba ang tungkulin ninyo bilang ihos? Ito po ay protektahan ng mahal na senyor, ang kanyang imahe. Yun po ang unang-unang tungkulin ng isang ihos. Panalangin pa natin mga pananalig sa ating mahal na senyor. Sinabi mo, sir, panalangin. Isang tanong, last question for you. Ano yung personal mong panalangin sa Panginoon ngayong taon? Maginhawang pamumuhay patungkol sa pamilya. At the same time, siyempre, para sa kapayapaan sa buong mundo. At the same time, yung mga sakit na sana mas mabawasan o mawala na dahil ang mahal na senyor, siya yung dakilang ating manggagamo. Taga saan ka, sir? Taga Quezon City po. Okay. Maraming salamat, sir, sa oras. Si Sir Benji, isa sa mga ihos. Dito ka na, sir. Katabi ko na at sabay tayong mag-goodbye sa report na ito dahil babalik tayo maya-maya lamang. Babalik naman ako maya-maya lamang sa update, Joshua, dito sa sitwasyon sa Quiapo Church. Balik muna dyan sa studio. Maraming salamat, Alan Francisco.